Sa isang dakong hindi napapagod ng ulan, hindi napapagod ng hangin, at hindi nalilimot ng panahon, may isang higanteng nakatindig, isang hugis na tila pinino ng kamay ng diwata, isang anyo na sinamba ng mga ninuno, at isang pangalan na paulit-ulit na binibigkas sa mga dasal at alamat. Ito ang Bulkang Mayon. Bago pa mabuo ang mga bayan, bago pa magkaroon ng kalsada, bago pa umabot ang tao sa pangpang ng Albay, naroroon na siya. Humihinga, naghihintay at nagbabantay. At sa bawat pagbuga ng usok, sa bawat pag-init ng lupa, at sa bawat pag-angat ng alon ng hangin, naroon ang paalala na ang mundong ito ay may sariling tibok. Sa malayo, ang Mayon ay parang larawang perpekto, simetriko, pantay, makinis ang pag-akyat. Ngunit ang kagandahan ay hindi dumarating ng walang kapalit. Ang perpeksyon niya ay bunga ng paulit-ulit na pagputok, pagbuo, pagguho, at muling pag-ahon. Sa bawat siglo, dahan-dahang nababago ang kanyang katawan. May bahagi mang nawasak ng lahar, may kantumang binaluktot ng pressure, at may gilid mang hinugasan ng ulan. Ibinabalik nito ang hugis tulad ng paghilom ng sugat. At sa mga araw na payapa ang langit, tila iniimbitahan niya ang mundo na humanga. Ngunit sa likod ng kagandahan ay isang apoy na hindi kailanman namamatay. Bago maunawaan ang agham ng Mayon, mas nauuna nating nauunawaan ang kwento. Dahil ang bawat bundok para sa ninuno ay may kaluluwa, at ang kaluluwa ng Mayon ay si Daragang Magayon. Ito ang alamat ni Daragang Magayon. Si Magayon ay anak ng dato, isang dalagang kay ganda, kay busilak, at kay tapang. Sinasabing kung tumingala ka sa umaga, ang mga ulap ay tumitigil upang tumanaw sa kanyang mukha. Kung dumaan siya sa palayan, nagbubukas ang mga bulaklak sa gilid ng kanyang mga yapak. Ngunit ang ganda ay umaakit ng pag-ibig at umaakit din ng panganib. Isang araw, habang naliligo siya sa malinaw na batis, muntik na siyang nalunod ng rumaragasang agos. Ngunit may dalawang kamay na humawak sa kanya.
ang mandirigmang si Panganuron, ang anak ng kalangitan. Nagtagpo ang dalawang puso at sa pagtakbo ng panahon, lumalim ang pag-ibig. Ngunit dumating ang takaw kapangyarihan si pagtuga. Ninais niya ang kamay ni Magayon at binihag ang ama ng dalaga. Sa pagnanais na mailigtas ang ama, napilitang sumuko si Magayon. Ngunit sa huling gabi, bago ang kanyang sapilitang kasal, dumating si Panganuron upang iligtas siya. Sumiklab ang labanan, mga espada, sigaw at panalangin. At doon, sa gitna ng kaguluhan, bumagsak ang dalawa. Si Magayon, tinamaan ng sibat. Si Panganuron, tinamaan ng pana. Nagyakap sila sa huling sandali. Tulad ng dalawang bituins na sabay na nawalan ng liwanag. Nang sila'y ilibing, kumilos ang lupa. Umangat, lumaki, tumayo, at unti-unting nabuo ang isang bundok. Ang perpektong hugis ay simbolo ng dalisay na pagmamahalan. Ang init sa loob ay ang apoy ng pag-ibig na hindi naglaho. Ang usok na umaakyat ay parang bulong ng dalawang pusong tinadhana ngunit pinaghiwalay. Kung ang alamat ang puso ng Mayon, ang agham naman ang kanyang kalamnan. Ang Mayon ay kabilang sa dakilang hanay ng mga stratovolcano, mga bulkan na nabuo sa mahabang proseso ng patong-patong na abo, bato at lava. Sa ilalim ng lupa, may silid na puno ng magma, isang dagat ng apoy na gumagalaw sa ilalim ng ating mga paa. Ang init na ito ang dahilan ng mga pagyanig, pagputok at pagbuga ng abo. Ang presyon na naipon ay parabang malakas na pulso na naghahanap ng daang palabas. Kapag ang magma ay umangat at lumabas, nagiging lava. Pag tumigas ito, magiging bagong pader ng bundok. At sa daan-daang taon, ang patong-patong na mga pagputok ang bumuo sa hugis ng Mayon. Hindi mabilang ang pagputok ng Mayon. May malalakas, may mahihinang nagbuga lamang ng abo. Ngunit, ang pinakatanyag at pinakamalubha ay ang pagputok noong 1814. Noong araw na iyon, nagdilim ang kalangitan. Bumuhos ang makapal na abo. Ang lava ay bumaba mula sa dalisdis at winalis ang bayan ng Kagsawa. Libu-libong buhay ang nawala. Ang simbahan ay nalibing sa abo. Tanging kampanaryo na lang ang naiwan. Nakasungaw na parang daliri ng nakaraan na sumusubok huminga. Ang bawat pagputok pagkatapos nito, Mayon, 1897, 1968,
1993 at 2000 ay paalala na buhay ang bulkan, na may pulso ang lupa, na ang katahimikan ay hindi kawalan ng galaw, kundi paghahanda. Sa paanan ng Mayon, may komunidad, at ang komunidad na iyon ay hindi nagtatago mula sa bulkan. Nakikipamuhay sila dito. Ang mga magsasaka ay nagtatanim sa lupain hinugasan ng abo. Mas pinataba ng mga mineral mula sa pagputok. Araw-araw, sa bawat anihan, naroon ang Mayon. Sa kanilang likuran, sa bawat pintuhan sa gabi, naroon ang silwetang nagpaparamdam ng presensya. Ang mga batay lumalaki na ang bulkan ang kanilang guro. Tinuturuan silang maging handa, maging matatag, maging maalam. At ang mga matatanda, sa bawat pagputok, sa bawat paglikas, laging may dalang pag-asa sa kanilang puso. Ang Mayon ay parang kapatid. Minsan mapanganib, ngunit lagi nilang minamahal. Sa panahon ngayon, hindi na bulag ang tao sa galaw ng bulkan. May mga sensor sa paanan. May radar na sumusuri sa alon ng abo. May cameras, thermal scanners, at mga dalubhasang nagmamasid araw at gabi. Ang bawat pagbuga ng usok ay binibigyang kahulugan. Ang bawat pagyanig ay sinusukat. At kapag nakita ang senyalis ng panganib, libo-libong pamilya ang inaalalayan papunta sa ligtas na lugar. Ito ang modernong pakikipag-ugnayan, siyensya at komunidad, magkasamang nagbabantay. Sa bawat pagsubok, sa bawat pagputok, sa bawat pagbalik sa kanilang tahanan, ipinapakita ng mga taga-albay ang lakas ng Pilipino. Hindi sila tumatakbo upang tumakas, kundi upang bumalik kapag ligtas na. Hindi sila nagagalit sa bulkan, sapagkat alam nilang ang Mayon ay bahagi ng kanilang tahanan. At sa loob ng tahanan iyon, may paggalang, hindi takot, kundi pag-unawa, hindi puot, kundi pagtanggap. Ang Mayon ay narito bago pa tayo, at mananatili siyang narito kahit magbago ang panahon. Sa bawat pagbuga niya ng usok, may kwento siyang binubuhay. Sa bawat pagputok, may paalala siyang binibigay. Sa bawat katahimikan, may pangakong nagtatago. Sa huli, ang Mayon ay higit pa sa bato at apoy. Siya ay simbolo ng pag-ibig na hindi namatay. Simbolo ng lakas ng kalikasan. Simbolo ng tibay ng tao. Habang umiikot ang mundo, habang tumatakbo ang oras, narito ang Mayon. Buhay, bantay, mandirigma at alamat. Ito ang kanyang kwento. Ito ang ating kwento. Ito ang kwento ng lupa, ng apoy
at ng pag-ibig na tumagal ng libu-libong taon. Ang alamat ng Bulkan Mayon